Magandang araw at gabi po sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel Mama Marie. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung naging experience ko during my internship days sa isang psychiatric ward sa loob ng isang medical facility dito sa Metro Manila. Nangyari po ito during the late 90s. Mag-isa lang po akong naka-duty noon sa psych ward at may isang resident doctor lang po akong kasama. Around 3 in the morning po, nasa loob ako ng call room ng mezzanine. Habang naka-duty, may narinig akong maingay na footsteps. Nung una, binalewala ko lang. Kaso hindi pa rin nawawala yung footsteps. Based sa tunog na naririnig ko, para bang nagpapabalik-balik lang kung sino man yung naglalakad. Naririnig ko yung tunog dun sa labas ng pintuan. Medyo nairita ako kasi hindi ako makafocus sa ginagawa kong sensus. Iniisip ko na baka yung naglalakad sa labas ng pintuan ay yung resident on duty. Nagtanong ako, "Doc, ikaw ba yan?" Wala namang sumagot. So lumabas ako para i-check yung buong mezzanine area. Wala namang katao-tao. Bumaba ako papuntang main ward at nagtanong ako sa guard kung may resident bang umakyat ng mezzanine. Ang sabi ng guard, ako lang daw ang huling pumasok at yung resident doctor daw ay kanina pang nakabalik sa kwarto niya. Bumalik ako sa room para i-check kung meron akong isang patient na nakatakas. Pero, chinek ko lahat ang patients ko at wala ni isa man lang sa kanila ang nawawala. Nung time na yun, nagpapanik na ako at pinag-uusapan na ako ng mga nurses tukol dun nga sa narinig ko nga sa labas. Tinapos ko na yung census at iniwan ko na yung area. Nakiusap ako sa orthopedics department na kung pwede, patulogin nila ako sa call room nila. Simula nun, hindi na ako bumalik ng mezzanine area, lalo na kapag gabi na. Around year 2002, na-confine yung mother ko sa lumang building ng Capital Medical Center. Yung buong family andun sa ospital. Yung father ko at mga kapatid ko nagpunta sa kantin. Samantalang ako, nagpaiwan sa room ni mommy para dun ko na din tapusin yung homework ko. Sumakay sila ng elevator. Habang nasa loob ng elevator, nag-uusap sila at nagtatawanan. Hindi nila pinapansin yung lalaking nakasuot ng puting damit na kasama nila sa elevator. Nung nagbukas na yung elevator, lumabas yung lalaking nakaputi at sinundan naman nila. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa isip nila para sundan nila yung lalaki. Basta ang sinabi lang nila sa akin ay parang may nag-push daw sa kanila na sundan nga nila yung misteryosong lalaki. Habang sinusundan nila yung lalaki, nagulat na lang sila na nawala ito ng parang bula. Napansin nila na yung floor na napasok nila ay may mahabang koridor. Wala man lang itong pintuan o bintana. Dahil sa takot, dali-dali silang bumalik sa elevator. Later that day, nagtanong-tanong sila sa mga nurses tungkol sa lumang building. Sinabi sa kanila ng mga nurses na haunted nga yung elevator dun sa lumang building. At hindi lang daw yung family ko ang nakakita dun sa lalaki at nakarating sa floor na may madilim na koridor. Sinabi din sa kanila ng mga nurses na yung floor na yon ay lumang morgue ng hospital. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Torchy. Ang mga kwento na isi-share ko sa inyo ay based sa mga kwento-kwento na narinig ko tungkol sa isang hospital na malapit dito sa area namin. Ang unang kwento ay tungkol sa isang nurse na nag-resign dahil sa mga nakakatakot na karanasan niya sa hospital na malapit sa amin. Nung nag-round siya ng madaling araw, may biglang tumawag sa kanya.
Paglingon niya, nakita niya ay isang batang babae. Binibigay sa kanya yung nahulog na reseta ng gamot. Agad naman daw niya kinuha yung reseta at nagpasalamat naman siya dun sa bata. Naglalakad na ng palayo yung nurse nung naisip niya na bakit nga ba may bata, madaling araw na. Nilingon niya agad yung bata. Laking gulat niya kasi wala na yung bata sa likuran niya. Nagtanong-tanong siya sa mga kasamahan niya sa trabaho kung sino yung pasyente nila na may bantay na batang babae. Bawal kasi sa ospital ang mga bata, lalo kung hindi naman sila pasyente. Nangilabot siya sa nalaman niya. Wala naman daw silang pasyenteng bata at wala din daw silang pasyente na may kasamang bantay na bata. Ang pangalawa kong kwento ay galing sa pinsan kong doktor. Nagkaroon siya ng patient na may third eye. Binigyan siya ng dasal na Latin ng pasyente na yon, pati na rin ng medalyon. At ang sabi sa kanya, lagi daw dapat yon ilagay sa bulsa niya, lalo na kapag nasa loob siya ng ospital. Nagtataka yung pinsan kong ang doktor, kaya tinanong niya yung pasyente kung bakit siya binigyan ng medalyon at dasal na Latin. Ang sagot ng pasyente, kasi Doc, ayaw man kitang takutin, pero pag tuwing nagra-rounds kayo, may unang kumakatok at pumapasok dito sa kwarto ko bago kayo. Kayo lang naman po ang binabantayan niya at lagi nyo rin po siyang kasama paglabas ng kwarto. Ang pangatlong kwento ay galing naman sa kakilala kong nurse na itago natin sa pangalang Christine. Isang madaling araw, may narinig daw si Christine na sigaw ng batang pasyente na nanggagaling sa room 240. Agad-agad naman daw pinuntahan ni Christine yung sumigaw na bata. Nakita niya yung 7-year-old na patient, iyak ng iyak at takot na takot. Ang sabi ng bata, may nakita daw siyang nakasilip sa pintuan ng kwarto niya. Sabi ng nanay, baka nananaginip lang siya. Pero ang sabi ng bata, hindi daw kasi daw nagising nga siya dahil pakiramdam niya may nakatabi sa kanya. Kinabukasan, ang sabi sa akin ni Christine ay sapilitan lang umalis ng ospital yung mag-ina. Kwento ito ng kaibigan kong nagte-training sa UST Hospital, doon sa lumang building. Itago natin siya sa pangalang Cristel. Sinabi sa akin ni Cristel na doon sa 5th floor ng lumang building ng UST Hospital ay maraming nagpaparamdam. Doon daw natutulog sina Cristel sa isa sa mga rooms ng floor na yon. Isa daw sa mga na-experience niya ay nangyari sa shower room ng mga girls. May time daw na nag-shower siyang mag-isa at wala siyang kasama kasi naka-duty daw yung mga kasama niya. Nung pumasok na siya ng shower room, parang wala namang nangyari. Pero nung nagsha-shower na siya, bigla na lang daw siyang may narinig na nagbukas dun sa kabilang shower. Akala niya, isa sa mga katrainee din niya ang nagsha-shower dun sa kabilang cubicle. Itago natin sa pangalang Georgette yung kasama niya na inaakala niyang nasa loob ng shower cubicle na katabi lang niya. Tinanong ni Cristel si Georgette kung bakit nag-shower agad siya at kung tapos na ba yung shift niya. Hindi daw sumasagot yung inaakala niyang si Georgette. Nagaham lang daw siya. Talagang kaboses na kaboses daw ni Georgette yung nasa kabilang cubicle. Naisip ni Cristel na puntahan si Georgette sa kabilang cubicle para manghiram ng shampoo. Pagpasok niya ng kabilang cubicle, wala siyang nakitang Georgette at nawala na rin yung humming. Nung na-realize niya na multo pala yung nasa kabilang cubicle, agad-agad siyang pumasok ng cubicle niya at dali-daling nagbanlaw. Bigla namang nagpatay sindi ang mga ilaw sa shower room. Nagbukasan din ang mga shower sa ibang cubicle. Tumakbo siya sa labas at nagsisisigaw. Pinuntahan naman siya ng mga kasamahan niya nung narinig nilang nagsisisigaw si Cristel. Kinuwento niya yung nangyari sa mga kasamahan niya. Na-realize din niya na naka-duty pa rin si Georgette ng mga oras na yon at never pa siyang pumapasok ng shower room ng mga oras na yon.
Naglakas loob sina Cristel na puntahan ulit ang shower room. Pagbalik niya, tanging shower sa cubicle niya ang bukas. Napagsabihan si Cristel ng mga kasama niya na wag nang mag-shower mag-isa doon sa shower room at kung maaari ay sabay-sabay na lang silang maligo. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Marlon Aboyo TV, Iman Supremo, Gladys Ann Sulit, Alan Bragg, The Girl with the Red Hat. Thank you din po sa Pinoy Exchange Forum sa pag-share po nila na kanilang horror stories. Credits din po kina SD Black Shade, Ira, Blue Mage 03, Torchy 82. Kung meron po kayong nakakatakot na stories, either fiction po o based sa totoong experience at gusto nyo pong i-share sa channel namin, pwede nyo pong ipadala sa kababalaghanchronicles@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.